Para sa iyo na nakakaramdam na parang gumuho na lahat. Para sa mga moments na pakiramdam mo, game over na. Sa paghimay natin ngayon, titingnan natin tong isang kwento na 2,000 years old na, Luke chapter 24, pero grabe, parang isinulat para sa ating mga bigo at nawawalan ng pag-asa ngayon. Yan. Ito yung tanong na nasa puso talaga ng kwento natin. Anong gagawin mo kapag yung inaasahan mong magiging game changer, nauwi pala sa isang malaking trahedya? Kapag yung pag-asang pinanghahawakan mo, biglang nawala na lang, at ang natira na lang sa'yo ay yung anxiety at pagkalito. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? At ito yung kailangan nating tandaan bago pa man natin simulan yung buong kwento. Ang misyon ni Jesus, hindi to para hintayin tayong mahanap siya. No, siya mismo ang actively na naghahanap. At dito sa kwento natin ngayon, makikita natin in action kung paano niya hinahanap yung mga taong nasa pinakamadilim, pinakamababang lowest point na ng buhay nila. Okay, game. Simulan na nating himayin. So, isipin mo yung eksena. Madilim pa. Ilang araw pa lang yung lumipas matapos ipako sa krus si Jesus. So yung pag-asa, patay. As in, literal. Yung mga followers niya, nagtatago, naka-lockdown sa takot. Tapos, sa gitna ng lahat ng to, sino yung unang makakasaksi sa isang bagay na babago sa lahat? You know, yung mga taong nasa layayan? Yung mga babae, sila yung unang pumunta sa libingan. Pero yung naabutan nila, hindi isang haring muling nabuhay. Ang nakita nila, kawalan, isang empty space, isang eksena na sobrang nakakalito na parang nagdulot pa ng mas maraming tanong kaysa sagot. And then suddenly, boom! May mensahe mula sa mga anghel na parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Hindi to suggestion ha, this was a declaration. Isang katotohanan na parang napaka-imposibleng paniwalaan. Ang resurrection, unang-unang ipinahayag, hindi sa mga palasyo o templo, kundi sa mga babaeng to sa isang sementeryo. At dito medyo masakit eh. Yung mga unang-unang nakasaksi sa pinakamalaking himala sa buong kasaysayan, hindi sila pinaniwalaan. Ang sinabi nila ay tinawag na nonsense, parang chismis lang. Grabe yung pagka-dismiss, para silang nag-gaslight. It's a painful reminder na madalas yung katotohanan, unang dumarating yan sa mga taong binabaliwala lang. Yung mga nasa laylayan na hindi natin usually pinapakinggan. So mula sa libingan, lipat tayo ng eksena. Nasa isang kalsada naman tayo. Dito, makikita natin kung paano si Jesus mismo ang sumasalubong sa mga tao sa mismong gitna ng kanilang paglalakbay, palayo sa kanilang mga kabiguan. Ito yung kwento ni Cleopas at ng kasama niya. Tandaan niyo to ha, naglalakad sila palayo sa Jerusalem, yung mismong sentro ng disappointment nila. Sila yung picture ng bawat isa sa atin kapag pinipili nating talikuran yung isang masakit na experience. Bit-bit natin yung bigat ng mga nasirang pangarap, ng mga nawalang pag-asa. At dito ngayon nagbabanggaan yung dalawang reality. Sa isip ng mga alagad, tapos na ang kwento. Isang malaking trahedya, game over. Pero para sa estranherong kasama nila na si Jesus pala, yung trahedya ay hindi yung ending. Ito pala yung paraan para matupad yung mas malaking plano ng Diyos. Pinapakita nito na minsan yung akala nating pinakamasakit na dead end, yun pala yung simula ng totoong kwento. Okay, so punta naman tayo sa climax ng kwento nila sa daan pa Emmaus. Ito yung moment of recognition, yung sandali kung saan isang napakasimpleng gawain nag-trigger ng isang napakalaking pagbabago sa loob-loob nila. Isipin mo to ha, sa buong paglalakbay nila, parang nagbigay ng one-on-one Bible study si Jesus gamit ang buong Old Testament, pero hindi pa rin nila siya nakilala. Pero sa isang simpleng, pamilyar na gawain, yung paghahati ng tinapay, doon lang biglang namulat ang mga mata nila. Minsan talaga, yung kaliwanagan, yung clarity, dumarating sa mga pinakasimple at hindi inaasahang moments. Yan yung eksaktong salitang ginamit nila para i-describe yung naramdaman nila habang nagsasalita si Jesus. Isang apoy sa puso. Hindi lang ito yung, naintindihan ko na. Hindi. Ito ay isang malalim, emosyonal na experience ng katotohanan. Isang apoy na parang tumunaw sa lahat ng kalungkutan at pagdududa nila. Okay, so mula sa Emmaus, balik tayo sa Jerusalem. Nasaan na sila? Nasa isang silid na nakakakandado. Dito, kailangang ipakita ni Jesus sa mga alagad niya na yung resurrection, hindi lang to isang magandang ideya. It's a physical, tangible,
totoong talagang nangyari reality. Kahit na narinig na nila yung balita mula kay Cleopas, yung una pa ring reaksyon nila ay takot. At alam nyo, napaka-human yan, di ba? Kapag may isang bagay na sobrang unbelievable na nangyari sa harap mo, natural lang na ang unang reaksyon mo ay pagdududa at takot. So imbes na makipagdebate, nagbigay si Jesus ng 3-step proof. Una, tingnan nyo, sabi niya, ang mga kamay at paa ko. Pangalawa, hipuin ninyo ako, ramdaman nyo na hindi ako multo. At pangatlo, saksihan nyo ako, manood kayo habang kumakain ako ng isda. Ginamit niya yung mga senses nila para patunayan na yung pag-asa, hindi ito abstract. Ito ay pisikal, konkreto at totoo. And then, nung napatunayan na niyang buhay siya, binuksan ni Jesus ang isipan nila. Parang kinonekta niya lahat ng dots para sa kanila. Yung paghihirap, yung muling pagkabuhay, at ipinakita niyang lahat pala to ay part ng grand plan. At sa huli, binigyan niya sila ng bagong identity. Mula sa pagiging mga takot na alagad, sila ngayon ay mga saksi. At ito na, yung huling yugto ng transformation. Mula sa mga tagasunod na nagtatago sa takot, sila na yon ay magiging mga saksing puno ng kagalakan, na may misyon para sa buong mundo. The ultimate pivot talaga. At napaka-importante ng puntong to, ang pagiging isang saksi ay hindi lang tungkol sa pagiging observer. Ang ibig sabihin nito, yung naranasan mo, yung personal mong Emmaus Road experience, ito na yung magiging sentro ng pagkatao mo, ng purpose mo. Hindi mo na lang ikukwento yung tungkol sa pag-asa, ang buhay mo na mismo ang magiging kwento ng pag-asa. At yung pag-akyat ni Jesus sa langit, hindi ito isang malungkot na goodbye ha. Ito yung totoong simula. Ang iniwan niya sa kanila ay hindi kalungkutan, kundi dakilang kagalakan at isang napakalinaw na misyon. Yung takot, 100% nang napalitan ng isang purpose na mas malaki pa sa kanilang mga sarili. Kaya ang tanong para sa ating lahat ngayon, ito, nasaan ka sa kwentong to? Baka nasa empty tomb ka ngayon, pilit naghahanap ng sagot sa gitna ng kawalan. O baka naman naglalakad ka sa sarili mong Emmaus Road, papalayo sa isang malaking kabiguan. Ang sinasabi ng buong kwento ay simple lang. Sa mga lugar na yan, sa gitna ng pagkalito mo, sa paglalakbay mo, sa pagdududa mo, doon mismo nagpapakita ang pag-asa, naglalakad kasama mo.